Isa na namang karumal-dumal na krimen ang nagbigay ng kilabot sa buong Pilipinas ng isang araw ay hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi 7 mga individual ang sabay-sabay na nilagutan ng hininga sa isang bakery na matatagpuan sa lugar ng Kupang, Antipolo. At sa videong ito buddy ay ipapakita ko ang huling mga sandali bago ang sakuna at ilang mga importanteng bagay na dapat mong malaman sa kasong ito na hindi ipinapalabas sa media. Dito lang ang lahat sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Umaga noon, kasabay ng pagtilaok ng mga manok, April 22, 2025 kung saan ito na rin ang mga oras kung kailan nagbubukas din ng mga panaderya ay imbes na mainit na pandesal sana ang bubungad sa mga taong nasa barangay Kupang ay malamig na mga bangkay ang bumati sa kanilang umaga. Naganap ang lahat ng ito sa isang bakery na may pangalang J&B Bakery. Tandaan ninyo buddy, ang pangalan na yan dahil importante din yan maya-maya. Umaga noon nang may isang customer ng J&B Bakery ang gustong bumili ng mainit na pandesal ngunit ng kanyang katuki ng bakery ay walang sumasagot. Sa kanyang paghihintay ay may nakakakilabot na ungol ang kanyang narinig kasabay noon ang tila dugo na kanyang nakita sa sahig ng bakery. At ayun na nga, ang taong nakakita nito ay tumawag ng mga barangay at kalaunay mga kapulisan na siyang dahilan naman para tuluyang mabuksan ang kahindik-hindik na eksena na nakapaloob sa nakasarado pa noong bakery. Pagdating ng mga otoridad ay tumambad ang 6 na mga taong wala ng buhay at ang isa naman ay naghihingalo pa. Itong inabutan nilang buhay na ito buddy ang umuungol pa nung umaga na narinig ng customer na bibili lang sana ng pandesal. Kalaunan ay sa loob ng ambulansya dahil na rin sa tinamong pinsala at butas sa ulo nito ay nalagutan din ito. Sa huli ay 7 tao na nga ang siyang idineklarang biktima at lahat sila ay wala ng buhay. Ngayon, hindi tulad ng kadalasang mga kaso na nababalitaan natin ay ang tanong sa kung sino ang salarin sa karumal-dumal na pangyayaring ito ay mabilis na umusad naman ang kaso. Kalaunan kasi ay ang mismong gumawa ng krimen ay ang nagsuplong na rin sa kanya mismong sarili. Ang sinasabing salarin ay wala ng iba kundi ang mismong may-ari ng bakery na may pangalang Bogart Ramirez, 32 years old, na base sa ginawang background check ng mga otoridad ay walang kahit na anong bad record sa barangay man o sa listahan ng mga posibleng tao na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ibig sabihin buddy ay malinis na malinis ang kanyang record. Ngayon, sa kanyang pagkakahuli ay ibinahagi niya rin na kaya daw niya nagawa ang lahat ng ito ay narinig niya ang kanyang mga trabahador na may binabalak sila sa kanyang hindi maganda. Tatakloban daw siya ng unan habang natutulog at papalabasin sa kanyang asawa na siya ay binangungot dahilan para kunin ang kanyang bakery. Gusto umano nitong solohin ang bakery. Pinagbantaan kasi nila ako, narinig ko kasi na papatayin nila ako gamit yung unan. Nabanggit niya rin sa interview na ang isa sa kanyang mga trabahador ay kasoso niya mismo sa kanyang negosyo. Hence, J&B ang pangalan ng bakery as in Bogart at J naman siguro. Kung ipinangalan nga nila ang bakery sa kanila ay malaki ang tsansa na ang kasosyo niya sa negosyo ay itong si Joseph Villegas na kapareho niyang edad, 32 years old. Tugma rin ang kanyang statement na pawang magkakamag-anak ang kanyang mga trabahador. Base kasi sa mga pangalan ng biktima ay 4 sa mga ito ay may Villegas sa pangalan. Ito sina Joan Villegas Segovia, Romel Villegas Amante,
Joseph Villegas Segovia, Rodel Villegas Amante, Miko Reyes at Roel Sabala Mapait. Ang pinaka-latest ngayon sa mga pulis ay itong si Bogart ay nakakulong na at isa sa ilalim umano siya kung may ipinagbabawal na gamot ba siyang ginagamit. Itinuturing na rin ng ating mga kapulisan na ang kasong ito ay case solved na noong una ay duda pa ang lahat dahil paano nga ba naman kakayanin ng isang tao lang, pawang mga lalaki pa man din, nalagutan sila ng hininga ng sabay-sabay at walang tinatamong malubhang galos ang gumawa nito. Ang isa na rin malamang sa dahilan kung bakit nagawa niyang tapusin ang 7 laban sa isa ay dahil birthday boy itong si Bogart at pinaulan niya ng alak ang mga biktima na siya namang dahilan kung bakit nalasing sila ng husto kaya hindi na nakapanlaban pa. Itinaon niyang lunod sa alak at pawang mga tulog na ang mga lalaki. Sinasabi rin na alas 11 hanggang alas 12 ng madaling araw nang gawin ni Bogart ang krimen. Hindi naman daw inaakala ng mga kapitbahay na may ganun na palang nangyayari sa loob ng bakery dahil ang alam nila ay nag-iinuman lamang ang mga ito at pawang mga lasing lamang nung gabing iyo. And that's pretty much the whole story buddy. Para sa PNP ay case solved na ang kaso. Si Bogart ang itinuturing na salarin at siya rin mismo ang sumagot kung ano ang kanyang motibo kung bakit nagawa niya ang lahat ng ito. But y'all know me, dito sa channel ay gumagawa tayo ng quote-unquote independent investigation sa mga ganitong kaso at ipinapakita ko ang ilang mga bagay na hindi inilalabas ng media kaya atin nang pag-usapan ang aking mga nakalap na iba't ibang ebidensya. Matatandaan natin buddy na nabanggit ng mastermind na di umano ay binabalak siyang kitilin ng 7 niyang mga kasamahan kaya bago pa man mangyari yun ay inunahan na niya ang mga ito. Pinagbantaan kasi nila ako, narinig ko kasi na papatayin nila ako gamit yung unan. Now, the question is, meron bang basehan ang lahat ng ito o pawang alibay na lamang sa nagawa niyang krimen? Well, base sa aking pagsasaliksik ay napag-alaman kong ang 7 mga biktima ay pawang mga content creator pala at paminsan-minsan ay habang nasa duty ay gumagawa sila ng mga short form videos o skits habang nasa trabaho. Panoorin natin ang videong ito. Walang ipag-ibig kung di abiyang na mutaling. Makikita natin na ang mga kalalakihan ay sobrang saya pa sa kanilang ginagawa. Ganoon din na may video tayo kung saan makikita naman natin na masaya silang nagiinuman. Hindi lang ako sigurado buddy kung ito rin yung inuman nila sa mismong gabi bago gawin ng krimen pero ang pinakapunto ay nalaman natin na madalas silang nagvi-video ng kani-kanilang mga bonding moment. Ngayon, dito sa susunod na videong ipapakita ko buddy ay Jack kikilabutan kayo ng gusto dahil minsan kasi habang nasa trabaho ay gumawa sila ng skit. Medyo magulo at malabo ang kuha sa audio ng video pero panoorin natin. Atong trabaho dire. Dili magin sa ingon nga nakainom. Lagi sa katao rin nga. Sip-sip kay kang boss, makalagot kaya. Kami pabati-bati ni mo na ba? Ya, unsa may gusto na nimo kay? Sas. Gusto niya? Ano ba dai?
Unsa naman eh? Sa problema ninyo? Nangawala na mong respeto sa kuha? Matay boss kining. Nag-ingong sila boss nga. Di niya sip-sip nung sa inyo ako no? Cukup mo kayo sa mga aning duha? Nga man, unsa man din mga bata yung istorya dahil? Nung slip-slip na sa ako. Ako boss, matay sa tinood lang ako yung si mo. Pamagi na si mo ang tawan. Gamay sip-sip mo ang tawan, tuon na ka. Ha? Huwag ka kawin rin sa kong katakaran? Wagi boss. Sige, pag-hipos na sa mong gamit, tayas. Maumak ka boss. Ngayon, hindi ko masyadong maintindihan ang mga sinasabi dito sa kanilang vlog, pero kung titingnan mo kasi ang kanilang body language, ay tila tungkol ito sa isang amo na hindi masaya sa ginagawa ng kanyang mga trabahador. At kalaunay, dahil nga sa pinapagalitan niya ang mga ito, ay yung mga trabahador ay napuno at inundayan siya. Let me know sa comment section sa mga taong nakakaintindi sa video. Kala siya, kung diswahan sa inyo ha, sakto na siya kung nakita ka trabaho sa inyong ibuhat. Ano mo na yung pasahod sa mga tao boss kay basig. Na! Disgrasya dyan ano ka? Gusto kong tilaw rin. Kung tipayan na mo. Ang pinakapunto ko buddy kung bakit ibinabahagi ko sa inyo ito ay hindi kaya yung sinasabi ni Bogart na balak siyang tapusin ng kanyang mga trabahador ay isa rin sa kanilang mga skit o ginagawang video at aksidente lamang na narinig ito ni Bogart. At imbes na sila'y komprontahin ay sineryoso niya ito na siya namang dahilan kung bakit humantong ang lahat sa 7 mga nasawi. Ganoon din na tila na isa katotohanan nila ang kanilang skit, ngunit sa totoong buhay ay hindi nga lang sila ang may hawak ng patalim, kundi yung mismong kanilang amo ang may hawak ng patalim at sila ang magiging biktima. Sa madaling sabi buddy, kung pagbabasihan natin ang mga video nga ipinakita ko sa inyo ay yung narinig ni Bogart tungkol sa pagtaklob sa kanya ng unan ay for content lamang sana ng kanyang mga trabahador dahil nalaman natin na nagva-vlog pala sila at paminsan-minsan gumagawa naman ng skit. Medyo mababaw man kung ating iisipin pero hindi natin alam kung meron na ba silang pinag-awayan tungkol sa kanilang business bago mangyari ang lahat ng ito. What do you think? Nakakapangilabot. Ako boss, matay sa tinood lang ako yung si mo. Pamagi na si mo ang tawan. Gamay sip-sip mo ang tawan, tuon na ka. Ha? Huwag ka kawin rin sa kong katakaran? Wagi boss. Sige, pag-hipos na sa mong gamit, tayas. Maumak ka boss. At ayun lang ang gusto kong sabihin sa inyo buddy tungkol sa kasong ito. At muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang suporta kahit na madalang na lang tayong magkita. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.